Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Maganda ang ating pag-usapan ngayon tungkol sa mga pangyayari dito sa investigasyon sa flood control. Mula nung lumabas si Master Sergeant Gudisa at binangkit ang pangalan ni Ko at saka ni Martin Romualdez, medyo may nangyayaring hindi maganda diyan sa Senado. Gusto nilang takpan. Kinesyon nila yung di ba? Yung pagkanotaryo ng sworn affidavit ni Gudisa. Hindi sila interesado doon sa binulgar ni Gudisa na bilyon-bilyong pira ang dinideliver niya sa bahay ni Ko at saka ni Romualdez. Ngayon, parang gusto nilang pagtakpan. Ngayon, nag-privilege speech si Chis Escudero. Binanggit din niya ang katiwalian ni Ko at saka ni Romualdez. Sinabi niya na si Martin ang pinakapuno sa lahat ng mga ito. Flood control project, scam. Aba, biglang tinigil ang investigasyon sa Senado. Ayaw nilang madamay si Martin saka si Ko. Pinospon for indefinite until further notice. Napaka halata naman masyado. Ayaw ninyong idamay si Martin. Ngayon, gumawa si Bongbong ng ICI para mag-imbestiga sa flood control. Ngayon, ngunit na halata rin ni Magalong na medyo tinatakpan din si Romualdez. Yung mga tinatarget, yung hindi madamay si Romualdez at saka si Ko. Kaya nag-resign si Magalong Mayor Magalong sa Baguio City. Ano ba nangyari sa Senado? Yung pala, naintindihan ko, yung 421 billion na budget insertion ng GAA. Ano pala yun? Kagagawa ng mga congressman at mga senador. Nung nag-deliver si Lacson ng kanyang privilege speech, sinabi niya almost all senators gumagawa ng amendment or anong tawag insertion sa budget. Sinagot ito ni JBS ito. Hindi almost all lahat ng senador mayroong insertion sa budget. Kaya lumabas ngayon ang baho ng Congress at saka sa Senado. Kaya pala lumalaki ang budget insertion, 421 billion pesos doon sa GAA. Dahil itong mga congressman nagsingit ng kanilang pang-budget para sa personal nilang gamit. At itong mga senador na nanahimik, mayroon din pala. Ito may binubulgar si Tonyeng, yung batikang komentarista at announcer sa ABS-CBN dati. Binulgar niya na ito si Risa Hontiveros. Mayroong kabuuang 3.5 billion insertion sa budget ng 22 to 23, 24 to 25. Ayaw aminin ni Risa, wala daw siyang budget, wala daw siyang insertion. Katwiran niya, hindi nga ako pumirma sa GAA, hindi rin ako pumirma sa Baygominal Kamita, Baycam report. Bakit ako mag-insertion? Nilabas nito yung kanyang mga resibo, 3.5 billion pesos ang umabot. Tanggihan po ba yan? Mayroon namang resibo pinakita si Tonyeng. Ang sabi ni Tonyeng, hindi pwedeng piki ito kasi galing mismo sa record ng Senado itong kinuha niyang mga resibo. Tamimi si Risa Hontiveros kasi nabulgar ang laki-laki ng kanyang budget insertion. Nagpakasanto ka, yun pala, demonyeta pala itong babaeng ito. Nagtahimik lang, mayroon pa yung kaso doon sa Pag-ibig ba yun? Yung pera na hindi pa pinasa uli sa kanya nung siya ay naging naku, walang matino. Ito naman si Bongbong,
tinira niya si Chavit dahil lumaban na sa kanya, imbes na kakampi sila. Ang Chavit naman naglabas ng dokumento. Si Bongbong pala ay kinasuhan ng plunder nung siya ay congressman yata sa Ilocos. Pinakita ni Chavit Singson yung dokumento ng kaso ng plunder kay Bongbong. Kaya ayun, napakadaming putik mula presidente, senador, congressman. Ano nang nangyari sa ating bansa? Ito naman si Chis Escudero, nung panahon ng kumpanya, humingi ng tumanggap ng campaign donation na 30 million sa isang kontraktor. Inamin din niya. Dahil sabi niya, lahat naman ng mga kandidato humihingi ng mga donation, tumatanggap ng mga donation kahit na presidente. Ang masama lang sa kanya, kaya siya nagkakaso sa Ethics Committee dahil kontraktor yung kanyang hiningian niya ng campaign donation, kontraktor. Ako po, wala ring malinis. Patpay rin tayo dito. Chis, ha? May kaso ngayon sa Ethics Committee dahil inamin niya. Tapos maliban diyan sa 30 million na campaign donation, mayroon pang record na 160 million porsyento ni Chis doon sa kontraktor. Sa mga flood control o kaya lahat ng project na nangyayari sa kanyang jurisdiction. Naku, walang matino, walang malinis. Ano ba nangyari sa atin? Kaya malungkot ako na hindi na nila tinuloy yung investigation ng Senate Committee on Blue Ribbon Committee dahil masagasaan si Martin. Kaya tahimik muna. Wait until further notice. Naku, ano ba nangyari? Kaya maraming retired general na hinihikayat ang mga sundalo, lalong na yung chief of staff na to withdraw support from the president. Yun, inamin mismo ni General Browner na maraming retired officers na lumapit sa kanya at pinakiusapan siya. Kinausap siya na withdraw your support to the president. Pero wala. Sabi niya, I am loyal to my commander-in-chief. Kahit magnanakaw pa yan, kahit na naubos na ang budget ng gobyerno. Kawawa tayo Pilipinas. Sige mga kaibigan, medyo humaba ng aking komento. Until sa next natin na pagbalangkas ng mga nangyayari sa ating bansa, hindi ko na masabi ang aking damdamin bilang ordinaryong Pilipino. Anong nangyari sa atin? Sabi ng Bongbong, bakit nagkaganito ang ating gobyerno? Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Bye-bye.